Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face to face, sino sisimama? Face to face, sino ngingiti? Face to face, inyo ang bangayan? Face to face, huwag mong talikuran, harapin mo face to face. Ang tahimik! Ganyan nga! Yan ang gusto naming energy! Yes, good morning mga K-Harapan! Kung mabilis kang mapikon nako, bawal ka dito. Dito sa Team Pula dapat matibay ka, kaya dapat mag-ingay! Ay nako, kung trip mo lang mang-asar, mas okay na mag-leave group ka na lang kaysa nag-iinarte ka dyan. Kasi sa team namin, walang space ang nega. Tama ba, Team Puti? Welcome sa tambayan ng mga matatapang pero nasa katwiran. Ito ang Face to Face Harapan! Bubugbugin ka nila sa gabay na magtutuwid ng inyong kamalian. Ayon kayo naman. Sila ang ating harapang tagapayo. Asar siya sa mga pasaway sa batas at kung isa ka sa kanila, naku, may kalalagyan ka. Yan ang sinasabi ni Attorney Lorna Capuna. Nasaktan ka? Naku, huwag mo nang gantihan. Karma is waving, di ba? Dr. Love, Brother June Banag. Ikaw ba yung tipong mahilig man-trigger ng kapwa? Naku, wag na. Pairalin mo na lang yung self-care. Yan ang sabi ni Doktora Camille Garcia. Tatapatan naman niya ng harapang tulong ang mga naagrabyado at gustong magbago. Tawagin na natin ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Uri! Ate Uri! Face to face! Ate Uri! Face to face! Ate Uri! Face to face! Good morning! Oy, sino itong mga ito? Naka-costume? Mukhang Ang mag-aaway po next week. Ha? Ang mag-aaway next week. Sila yung mag-aaway next Opo. week. Dito Ngayon- mamubuo yung away nila. Okay, so bati-bati muna sila ngayon. Ayan. Okay, so para kayong basketball team. Wow! Yeah. Yeah. Ay, basketball. Di ba may kantang ganon? Yes! Di ba? Sige nga. Are you ready? Ano? Alright! Ayun! Ang hirap naman kailangan pang bumalanse. Yes! May achiche! Pero ate ko rin kahit mahirap yun, may nakita ako na nakashoot talaga. Ba, sure. Oo, shoot na Or shoot. yung ano Sino niya. naman yan? Tingin nyo ba ay nasa team pula? Or nasa team puti? And the winner is Mami! Sample! Sample! Ang Ariana Grande ng Face to Face! Ariana Grande. Alright! Let's go! Ang takas ng kick ni Mami, oh! Taas eh! Iba yung kick mo, Mami, ha? Ang dami energy! Ay, nako. Nakapag-stretching siya kanina eh. O ngayon, subukan nating i-shoot itong problemang ito, ha? Tignan natin. Handa na ba kayo? Taas ang kamay ng mapang-asar. Ayo, ha? Sino naman ang mga pikon? Hindi rin ako ganyan. Ako'y deadma lang. Deadma lang ako sa mga ganyan. Okay, sakto ha, kasi relate kayo dito. Dahil ang kwento natin ngayon, magkaibang mukha ng asaran
sa pagitan ng dalawang tomboy, tombash, macho, lesbian, ayan, nagkapikunan hanggang sa away tomboy, hale-hale hoy. Sa larong basketball, hindi maiiwasan ang asaran at pisikalan. But wait, kakaiba ito dahil mga tomboy ang magkalaban. Pag kasi naglalaro ako, madalas talaga, mahilig ako mangasar. So, pag nangasar ako, mapipikon eh. Dapat di ka napipikon pag naglalaro tayo. Natural po yung physical na dahil basketball po yan. Huwag lang po sanang daan lagi sa init ng ulo. Kim Boy for 3 points! Grabe naman. Chill-chill lang mga tol. Laro lang, basketball lang, babae pa rin kami. Hoy, Kim Boy! Taho ba ang pikon sa game nyo? Baka naman naiinggit lang sa'yo. At eto na ang biktima ng panggugulpi at ang umano'y ng gulpi. Pagharapin na natin para hindi na tayo... Oh, sabay na. Para hindi na tayo maghintay. Kimpoy at Arnie. Pasok! Ayan. Ay! Ay! Oh my gosh! Dali lang. Okay. Talagang araw ng luksa itong no? Lahat tayo nakaitim. Parang lang balyahan sa basketball. Ayun. So, pero para lang hindi kayo offended, ano bang gusto nyong tawag ninyo sa inyong sarili? Lalaki. Magkaiba po kasi ang tomboy saka sa trans. Sa trans. Okay, so ano dapat ang transman? Yes po. Yon, transman. Ikaw rin transman. No, lesbian. Lesbian naman yung Yes. sa'yo. Okay. Ano ang problema? Ano yung inirereklamo mo kay Arnie? Ginulpi niya ako eh. May pick up ako dun eh, ng grab ko eh. Tumumbahan eh. Ng motor ko, nasira tuloy yung cellphone ko dahil sa kanya. Alam ko, mainit ulo niyan. 2 years ago pa. Teka muna, 2 years ago pa, meron na kayong problema. Oo. Ano yun? Ano yung problema nyo? Sa basketball. Oh. Mainit dugo sa akin yan eh. Kasi alam Hindi niya, niya kasi matanggap, mas magaling ako eh. sa kanya. Alam natin, mas magaling ako. Kaya ang happy ko ni. O, teka. O, sige. Teka muna, Arnie, ha? So, balyahan. Ayan, doon siya Oh. nangasar. Sa pangasar ko, magaling ako mangasar eh, para masira yung laro eh. Anong Kaso style? napikon Anong style ng pangasar? Like, pag binabantayan ko, mga ganun ako. Oo, wala yan. Ayun, doon siya napipikon. Teka muna. Attorney Akapuna, it doesn't sound right to me. Halimbawa, sasabihin niya, nagbabalyahan na sila sa basketball. Sasabihin ngayon ni Kimpoy, hindi mo ba alam, naging jowa ko yung nanay mo? Oh, paano ngayon yun? Nakakapikon yun, ha? Oh, paano yun? Hindi ba foul yun? Well, first of all, sports siya, So, meron oath of sportsmanship dapat na bawal yung ganyan, Oh. Pero ang problema sa atin, kultura natin yan, pang-iinis. Ang problema sa atin, sa kultura ng basketball dito, ang bawal lang talaga, pinagbabawal lang yung during the act of shooting. Oo. Na? Kasi act of shooting na yan, tapos sasabihin mo na Okay. yeah, because nadi-distract. You really obstructing the game, no? Pero yung trash talk, pwedeng acceptable na. Okay, so 2 years ago yon. So ano pa? Bakit ganyan siya kagalit sa'yo? Mas pogi ako dyan. Paano ka naman nabugbog dahil lang sa mas pogi ka? Mainit ulo sa akin pag nakikita ko eh. Baka may inggit kasi. May inggit. O, tignan natin kung si Arnie ay meron pang puwang. At kung ano ang kanyang depensa, kung baga sa basketball, siya naman ang susubukan natin sa kanyang 3-point shot. Okay, sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangot? Mo face to face.
Ayan, okay. So, si Arnie naman ang pakinggan natin. Ang sabi ni Kimpoy, talagang may inggit si Arnie sa kanya, kaya nauwi sa pambubugbog. Ano bang nangyari, Arnie? Bakit napunta sa bugbugan? Dinamay niya na kasi pati yung anak at apo ko. Nako! Anak at apo. Ayun. Pinagkalat niya na karma ko. Karma ng anak ko yung pagiging batang ina niya. Di mo ba alam kung anong tawag doon? Blessings yun, tanga. Yun ang wala ka, ang anak ko. Na hindi mo yun magagawa. Pagdanda mo, ganyan ka na lang, walang mag-aalaga sa'yo. Okay lang, hindi ko kailangan mag-aalaga. Sa akin, maraming mag-aalaga sa akin. Dalawa anak ko. Pinuhay mo yan para mag-aalaga? Ha? Hindi, wala kasi sa utak mo yun eh. Ganun yun. Wala kasi future eh. Meron. Asa future mo, basketball? Bakit hanggang sa pagtanda mo, basketball ka pa ba? Hanggat kaya pa. Hindi na. Ano ba mga edad ninyo? Ilan taon ka na? 32. Ikaw? 39. So, mga bata pa. Wala ba kayong mga trabaho at panay basketball ang napag-uusapan? Pares lang kaming rider po eh. Pareho kayong rider. Saka yan, sa basketball kasi talaga mapangasar yan eh. Ako kasi malinis ako maglaro ng basketball. Ay, hindi tayo. Dapat malinis talaga maglaro. Sa pag alam nilang talo na sila, lalo yung mga asar. Okay. Lalo pag hindi nakakashoot. Ganun talaga pag hindi nakakashoot eh. Puro ka lang naman dribble eh. Hindi ka naman si Jordan eh. Para buhatin lahat ng team mo eh. Ikaw na naglabas, ikaw na nagbaba, ikaw pa magsushoot. Question. Yung basketball team nyo, puro mga lesbian? O... Lesbian lang po. Totoo. Hindi kayo nakikipaglaro sa pinanganak na lalaki. Pwede naman nagpaglaro. Pwede rin naman. Oo, nakikipaglaro. Pero yung grupo nyo talagang mga Lesbian po. lesbians. Opo. Okay. Mga trans. Opo. May trans, may lesbian. Okay. Okay, para lang sa kalaman ng lahat, I hope you don't mind, I hope Sige you po. don't mind. For information lang. Pag sinabi mong trans, may hormones yan, di ba? Yes po. May hormonal shots. Yes po. Kaya tinutubuan na siya ng bigote, ganon, di ba? Nagpatapyas ka na? Hindi po. Hindi ka nagpatapyas. Okay. So, ganun lang, hormones lang. Hormones lang po. Okay. So, ikaw din meron kang ganon? May hormones ka rin? Hindi po. Wala. Lesbian lang po. Lesbian lang talaga. Okay. So, 79 out of 100 trans men dito sa Pilipinas, ayan, gumagamit ng testosterone. Yan ba ay ligtas, sabi ng doktor mo? Yes po. Depende po sa dosage na ibibigay Depende po sa sa'yo. dosage. Opo, Nandun ka sa limit, hindi ka sumosobra Opo. naman. Ayun. Wala namang kayong mas malalim na pinaguhugutan, Arnie? Wala naman. Para sa akin kasi sobrang foul na yung ginawa niya sa pati yung mga anak ko dadamay niya. Oo. Teka muna, ito lilinawin ko rin ito Si Arnie, tama ba Arnie, nagbuntis ka? Yes po. Nagbuntis si Arnie. Kasal po ako sa gay. Ilan ng anak nyo? Dalawa po. Lalaki. Dalawa. Kasal siya sa gay. Yes po. Yung asawa mo mukhang babae. Yes po. Ayan, okay. Ako, ate ko rin may tanong po ako. Okay. Para out of curiosity lang din, para maliwanagan lahat ng mga tao sa studio, no? Yes po. Kailan ka unang nag-testosterone? Taon na ba? Hindi po. Ito lang January. Ito lang January. Anong mga pagbabago ang naranasan mo nung nag-injection ka ng testosterone? Medyo naging mainitin talaga yung ulo ko. Pawisin. Tapos, yun, yung boses ko. Bumaba. Yan. Saka kung ano man yung paninindigan ng isang lalaki. Parang na-imbibe mo yung paninindigan ng lalaki. Yun yung gusto kong punto yan, ate ko rin. Hindi po kaya ang injection ng testosterone bukod sa physical No, ang hindi. binabago sa isang babae. Kailangan kung ano yung paninindigan ng isang Oo, totoong pati lalaki. ugali ba? Yes po. Tingin mo nagbago din, Arnie? Yes po. It's probably psychological, di ba, Doc Camille? Kasi pagka halimbawa, tinutubuan ka na ng bigote, bumababa na boses mo, psychologically, parang nagiging lalaki ka kahit wala naman talagang physiological effect sa brain. Totoo yan, ate ko rin. Kasi syempre, pag yung nakikita mo na yung talagang manifestations physically, yung mga secondary characteristics, nag-uumpisa, syempre kahit paano, may irritant siya. Talagang psychologically,
kinakailangan po kasi if you want to be in that position na maging trans woman or trans man, talagang nag-undergo po talaga ng mga psychotherapy kasi yung iba hindi talaga naiintindihan kung ano yung mga psychological process pagdating na talagang you become a trans woman or a trans man. Nagsa-psychotherapy ka ba? Ayan o, pwede ka mag-session. Nagpa-check up po muna bago naturok po. Ganon. Para Baka po sa pwede, dosis. di ba? Kahit isang session lang, no? Yes, Ate Kuring, ang requirement, you have to undergo 2 psychiatrists and 1 psychologist para maproseso po yung talagang gender reassignment. Ayun, okay. Kimpoy, bakit nga ba? Baka pwede natin wag nang isama yung mga bata sa usapan. Di ba? Nadadala ka kasi ng galit, saka yun, dahil nga siya nga nangungunang manuntok, nang gulpi siya. 2 taon na nakalipas, di ba? Nabalitaan mo lang ng anak yung anak ko. Tumumba na ako sa motor ko dinagasgas yung gagastos siya. Yung cellphone ko nasira, gagastos siya. Hindi niya naisip muna yun. Gastos. Lalo kang nanggagalaiti, lalo kang magpigil. Yan ang tunay na lalaki. Tama? Tama. Yung marunong magpigil at marunong tumalikod sa gulo. Yan para sa akin ang tunay na lalaki. Malalaman natin kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo sa dalawang lalaking ito sa kanilang mga kakampi dahil magbabalik pa ang Face to Face Harapan! Face to face, sino mama? Pin mo face to face. Para sa kanya, maangas talaga ang tomboy na inirereklamo. At kahit siya, yung trans na inirereklamo. At kahit siya, kinabahan na baka madamay din siya sa gulo. Eto na ang kakampi ni Kimpoy. Arvon, humarap ka na. Angas ka talaga, pati ako dinadamay mong hayop ko Arbon. So, ano ang iyong bersyon? Bakit sila nag-aaway? Nag-away po talaga sila sa basketball. Ito kasi maangas masyado, mayabang. Akala mo, hindi basketball pinunta dun Riot. Grabe nakakaldag. Masyado siyang mainit. Masyado mainit. Yung may tsura pa lang, mainit na Ngayon, hindi naman sa dinidepensahan ko siya. Ang sabi naman niya, kaya siya nag-iinit. Hindi naman siya mainit sa buong mundo, right? Dito lang kay Kimpoy kasi nga malakas mang-asar at dinamay nga yung mga anak niya. Wala pa po yun. Mainit talaga ulo niya dito. Una pa lang po talaga, parang ewan ko kung insecure ba siya dito Meron na ring anak. Opo. Ikaw nagbuntis? Opo. Talaga ilan? Tatlo na po. Tatlo na? Iba-ibang Dadagdagan tatay. mo pa? Kahit na, bakit? Okay lang. Iba-iba. Iba-ibang bakla. Okay, si Arvon, kaklaruin ko lang, 3 sa 3 magkakaibang bading. Opo. Ayun. May ganun talaga, no? Yung girlfriend mo, mga mukhang babae talaga. Opo, babae. Ayun, okay. Ayaw mo bang settle down? Ayaw mo pang ikasal? Ayun po, stop na rin po ako. Stop na Malas rin? talaga kasi, malas talaga. Dahil magpatali ka na. Tali na po. Tali ka na? Oo, tama na. Oo, tawa-tawa ka pa. Oo. Likod. Kimpoy, totoo ba na kaya ka galit kay Arnie dahil tinatalo ka lang niya talaga sa maginoong tomboy pageant? So, doon kami nagsimula sa Maginoong Tomboy. Mas magaling siya. Ayun, okay yan. Hindi ka. Okay yan. Siyempre, hindi ka papayag na lagi ka lang talo. Siyempre, babawi ka na lang Sa din. basketball ka naman bumabawi. Yun lang. Okay, kita mo na, may pinanggagalingan pala. Talagang ganyan yan merong mas malalim yan So kung nananalo ka parate doon naman siya bumabawi sa basketball. So si Arnie ang title holder. Gusto ka namin makitang rumampa. Gulat kayo. Kuya, dito ka. Gulat kayo, yung gano'n. Ako din, nagulat Doon ka haharap, ha? Okay. Ako na, intro muna ka na. Candidate number 1 from the wonderful European country where the Dutch came from. Dutch my tomboy, Arnie! Arlianda, 39, Tondo, Manila. May kasabayan nga po tayo. Okay!
naman, Kimpoy. Alam mo, makakalusot ka. Okay. Ang pinakamatinding rider ng Tondo. Rider dahil natin siya, Kimpoy, candidate number 2. Oh, bitin kayo, no? My name is Kimpoy Evangelista, 32 from Severino Reyes. May kasabihan tayo. Bataw-bataw sa langit, tinamaan ang muka sa langit. Kala ko magko-concert na. Ganon, ate ko rin, no? Ay, ganon. May astigan. I like it. Kung ikaw ang kakampi ni Kimpoy, may kakampi rin si Arnie. Eto naman, ang kakampi ni Arnie. Siya naman ang nagsasabing mali ang pagkakakilala ng iba kay Arnie. Pearly, humarap ka na! Panang, yung panig mo naman para kay Arnie. Eh, lagi pong pikon yung... Ano? Parating pikon? Opo. Okay. Eh, paano nalalamangan po siya nito? Kitang-kita naman, pogi, oh. So, ano ang pagkakakilala mo kay Arnie? Di, mabait. Mukha lang pong maangas yan. Pero mabait po yan. Di po nangiiwan sa ere yan. Sobrang bait po niyan. Pero ikaw, may personal ka bang galit kay Kimpoy? 100% po. Ay, 100%. May galit. Bakit ka Power galit, bank. Feli? Anong ginawa ni Kimpoy sa'yo? Eh kasi po kahit naglalaro din po kami, nakakaldagan din po ako niyan. Eh kaso mataba po ako. Umaano siya. Magkakampi kayo ni Arnie. Nagbabounce po siya. Ano kaya ang kahihinatnan ng relasyon nitong dati namang magkakaibigan? Tsaka parang away bata. Kung ako tatanungin mo, so malalaman natin kung paano ito matutuldukan sa pagbabalik ng Face to Face. Face to face, sinong sisimula? Harapin mo face to face. Paano nyo dedepensahan ang panig nyo? Ate ko ring, okay, sa laro sabihin natin, sige, mapang-asar, pagbibigyan ko. Pero yung dinamay mo na yung anak ko, wala po akong anak. Pero yung mga apo, mapipikon talaga ako. So naiintindihan ko kung bakit niya ginulpi. Baka pati ako, kinain ko din yung i-deliver niya eh. Diba? Hindi lang binugbog eh. Pero hindi ko sinasabing dapat po mambugbog. Pero naiintindihan ko siya. Oo, init lang ng ulo yon dahil meron ding pagkukulang. Ikaw naman Tuesday. O, paano mo naman depensahan si Kimpoy? Ate ko rin tingin ko mas malalim yung away. Tama ka, may iba pang pinanggagalingan. Kasi para lang din po sa kaalaman ng lahat, ang lala po ng internal homophobia within the community. Parang kapwa bakla nag-aaway sa hindi nila maintindihan yung ibang trans, yung ibang mask presenting. Ganon din sa tomboy. Minsan may away din ang trans sa mga lesbian. So feeling ko parang ganon na may husgahan paano nila ibubuo yung mga pamilya nila, sinong mga tatay at nanay ng mga bata. May meaning pa silang sinesearch na within them, inside the community, sila na lang yung nag-aaway. Parang sino ba ang tunay? Oo. Parang gano'n, Parang may mas ganon. mabigat ba, may mas Oo. legit ba sa amin? Oo, kasi biro mo, 5 to 10% ng populasyon ng Pilipinas. Laki nun, ha? What's that? 16 million? If we are 160 million Filipinos, so 16 million ay LGBTQ+. Okay, marami yon. Okay, so dito naman tayo sa Team Pula. Para sa akin po, kasi bakit naman dinadama yung pamilya? Sinong hindi magagalit pag dinamay yung pamilya? Tapos mga aasar. Pag sinuntok, magsusumbong. Diba? Kung maglalaro lang, dinadaan kasi sa asar pag di magaling. Tama yun, di ba? Oh. Grabe ka. Ate Rosmar, wait lang. Oo, sir. Kausapin. Kala ko magbebenta din siya ng sabon. Oo. Alam mo, ang akin, laro-laro lang. Bakit kailangan ng pisikalan? Pwede naman pag-usapan pagkatapos. Baka insecure ka lang talaga kay kuya. Pikon. So, Attorney Lorna, ano nakikita mong mga legalidad dito?
I-disclose ko lang na advisor ako ng LGBT QI Foundation. No? At ang kagaya ng sinabi ni Tuesday, para respetuhin tayo ng publiko, respeto natin ang sarili natin. Kasi miski na anong gender identity, i-clarify ko lang, no? Pag sinabing, kasi kung minsan nako-confuse tayo, no? Pag sinabing sex, what is your sex? Di ba nag-fill out kayo ng application form? Dalawa lang yon, binary ang tawag doon, male or female. Yun ang sex. Pag tinanong kayo ng gender, dyan papasok yung LGBTQIA. Kasi dyan yung tinatawag na gender identity. Pwede kang babae, pero ang gusto mo, kapwa babae. So, same sex, no? So, dyan pumapasok yung lesbian, Trans, gay, LGBT, queer, etc., no? Meron rin tinatawag na transgender, tsaka transman, no? Kasi ang generic dyan, pareho kayong transgender. Pag wala pa kayong ginawa, kunyari surgical, hindi pa kayo nagpapa-opera, or hindi pa kayo nagre-reassignment, transgender ang tawag sa inyo. Pero nung nag-hormonal ka na, transman. Ang point ko lang is, miski na anong sabihin nyo, tao tayong lahat. Human rights yan. Dignity. At whether boy, girl ka, lesbian, tomboy, pag nandyan na ang mga anak natin, huwag nating isama sa gulo at sa away. Kasi words can kill. Words can hurt. So, importante dito hindi lang physical violence kasi verbal abuse yun. Violence rin yun. Pwede pa rin kayong kasuhan. Ngayon sa physical naman, kung may provocation, no? Justifiable yan. Pag ikaw nag-trigger ng salita tapos binanatang ka ng physical, justified yan. So, merong instances in the law na pag prinovoke ka tapos gumanti ka, hindi ka pwedeng abla. Kasi ang sabi sa batas, you have to come to court with clean hands. Pag pareho kayong may nang aasar, walang pwedeng mangyari dyan. Okay, thank you very much. Ang dami nating nalalaman. Ganun pala yun, ano? Gender as against sex. Ayun, okay. So, Dr. Love, ano naman ang maipapayo mo? Talagang sa mata ng Panginoon, para sa akin, pantay-pantay lahat. Depende yan kung ano ang iyong asal. Right. Right? Okay. Ang tingin ko rito, Ate Coring, wala sa gender ang problema. Kung yan ang pinili yung gender, re-respetuhin namin yan bilang tao, no? Ang problema rito, wala sa gender, kundi nasa attitude. At kanina ko pa inoobserbahan yung kilos ninyo. Asaran, yung asaran sa mga bata, yan, di ba? 2 years ago. Kung sino may atraso sa atin, yun ang harapin natin, Diyan lumalaki ang kaso, pag idinamay na yung pamilya. Sa community ng LGBTQ, yung nakikita ng lipunan sa inyo. Kay Arnie, hindi ka na nag-iisa, Arnie. May mga anak ka na, gayon din kay Arbon. May mga anak ka na who are looking up to you. Tinitingnan ng kilos, ang salita, ang pananaw ng mga magulang. Ito ang dapat nating alagaan, dapat nating bantayan kung paano natin mapalalaki ng tama at ayon sa ating lipunan ang ating mga anak. Maraming salamat. Thank you very much, Dr. Love. So, Dr. Camille, ano may papayo ninyo para sa mga taong madaling mapikon? Yan ba do you think may kinalaman ito sa ineksyon ng testosterone, hormonal alterations? Okay, usually kasi pag sinasabi niyo yung ganito na testosterone hormone therapy for trans, ang dapat kasi nagiging positibo dapat yung effect mo dahil kasi ginugusto mo na yung mangyayari sa'yo. Kaya parang imbes na sinasabing na-eliminate yung gender dysphoria, nagkakaroon ng gender euphoria. Kasi sumasaya ka na dahil sa nakikita mo yung outcome na gusto mong mangyari sa'yo. Kaya nagugulat din ako
ako dun sa sinabi ni Arnie na nandun pa rin siya dun sa stage ng irritability, yung mga mood swings, probably because of the fact na January 2025 lang siya nag-start. Pero kung umpisa pa lang yun talaga, Ate Kuring, nagkakaroon ng mga ganun side effects. Pero as time goes by, hindi na siya dapat maging ganun yung epekto. Pero dito sa pagkakataon na to, gusto ko lang sabihin, ano ba yung difference ng strong presence sa strong personality? Kasi dito na pinapakita nila, akala mo lang astig, mapang-asar, at the same time, yung ganitong klaseng behavior, hindi siya tama. Naiintindihan mo kung bakit ka inaasar nito. Kasi meron siyang kakulangan, may insecurity siya. So, kung naiintindihan mo yun, hindi ka dapat mahirapan kung paano mo maidadala yung sarili mo, whether anong klaseng gender ang gusto mong dalhin. Dahil kasi, isa kang tao na mabuti yung values mo at maayos ang personalidad mo. Ayan. Uy, kung gusto ninyo ng kahit isang session lang dito kay Doc Camille, ginagawa talaga niya yan para sa mga trans. So, pwede naman yun, Doc Camille? Yes, apa. Hindi ba? Okay. O sige, tingnan ko nga. Pag-aaralan ko, magko-commercial break muna tayo. Isipin ko pa kung paano sila pagbabatiin sa totoo lang. Magbabalik ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangotin mo? Face to face. Okay, so marami tayong natutunan ngayon, right? Marami tayong natutunan ngayon. Una, ang definisyon ng tunay na lalaki. Yun yung tumatalikod sa gulo. Sa ngalan ng sariling respeto sa sarili at saka para sa kapakanan ng pamilya. Diba? Umiusa tayo sa gulo kasi wala ka namang mapapalang maganda eh. Sa totoo lang ngayon, ang pisikalan pwedeng magkahablahan. Baka mahabla ka. Pag talagang sineryoso ka nito, sayang naman, di ba yung mga anak mo, problema, asawa mo, may problema. Nakita ko yung picture ng asawa nito, maganda ha? Oo. At saka napagkolehiyo niya mga anak niya. Yes, call center yung kanyang jowa. So, bakit mo sisirain sa, di ba, magka-record? Mahirap na yung ganon, wag na tayong magpapakapikon. So, ang gagawin natin para matulungan kayo magpakalamigan ng ulo, okay, so ito, si Arbon, ilalapit natin sa barangay kasi maliliit pa anak. So, pwede siyang single parent at saka sa 4-piece. Di ba? Libreng pera. Singilin mo sa barangay yan, Kailangan nilang ibigay sa'yo yan. Si Kimpoy naman, bigyan ko ng 3,000 ito. Para dun sa nasirang cellphone, yung gas ka sa motor mo at yung mga hindi mo na-deliver. Okay? So, wala na siyang atraso sa'yo. Tapos na rin yun. Kasi yung gulpi naman, yelo lang naman ang katapat nun, di ba? Okay, sige. Si Arnie naman, bigyan natin ng gamit pang apo niya. Bigyan natin. Sabihan mo ako kung anong kulang, si Feli, group hug natin siya mamaya. Group hug natin si Feli. Ganun na lang yun, di ba? So, marami tayong natutunan. Sana naman magkalamigan na ng ulo. Kung talagang hindi maiwasan ito ang magpakapikon, sa iba ka na lang makipag-basketball. Dahil kung kaya mo naman magpigil, mas maganda. Yan, di ba? Siyempre, wala namang nasusuntok ng walang atraso. Hindi ba ganun yun? Sige, hindi naman ako hihingi ng kiss at yakap, kundi shake hands lang tayo dito. Arnie, gentleman. Ayan. Okay. Arbon, kamay ka Ang din. macho naman, machong-macho. Feli. Ayan. Sa panahon po ngayon, ay malaking issue na ang pagtanggap sa mga miyembro ng LGBTQIA+. It really is an issue everywhere in the world, kahit po sa Pilipinas. Para bang noong sinaunang panahon, kung kailan ang mga babae ay walang kapangyarihan o karapatan sa sarili, sa pamilya at sa komunidad. Kulang sa batas, hindi nga makaboto ang babae.
Correct? Correct? Okay. Ako po ang inyong Ate Kuring at nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face. 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 Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sapo na saputin, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face off. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo Rumampa ka na. I'm a fireball. Sabi ko sa'yo, wag ako! Wag